Talaga ba? Pero sa nakikita ko, sa laban natin, malayo ang salitang panalo para sa inyo. Wika ni Gonzalo sabay sugod sa tatlo. Mga kabagis, umpisahan ng paganahin ang ating mga imahinasyon sa paki ng subscribe button. Palike na rin mga kabagis ko. Salamat. Sa pagsugod ni Gonzalo, ay siya namang pagkaibot ng paa sa likuran ni Serapina bilang paghahanda sa pag-atake ng gabunan, habang si Tiburcio at Leandro ay nag-uorasyon para kontrahin ang ibang abilidad na tangan ng gabunang antingero. Kasabay ng paghahanda ni Serapina ay ang pagliliwanag ng sungay nito na tangan ni Luis. Sa mabilisang pag-atake ni Gonzalo, bahagyang umabante ng konti si Luis. At nang magpanlapat ang dalawang magkatunggali, ganun na lamang ang pagkagulat ni Gonzalo nang bigla siyang mapaatras dahil sa lakas ng puwersang sumalubong sa kanya. Sa bisa ng 7 palabras, nagpakawala ng tigalpo si Luis, kasunod noon ng mga pamparusa at pampaparalisang orasyon ang inihip niya sa hangin patungo kay Gonzalo na nooy nakatayo sa kanyang harapan habang iniinda ang braso nito na sumalo sa mabigat na atake ni Luis laban sa kanya. Habang si Leandro ay isinelyo ang abilidad ni Gonzalo upang din ito magamit ang abilidad ng mutya ng buhangin, at sa pamamagitan din ng orasyon, kinansila ni Tiburcio ang abilidad ng birtud ng putik na tangan ni Gonzalo. Ngunit may isang problema. Malaya pa rin nakakagamit si Gonzalo ng abilidad ng mutya ng hangin. Ang mga orasyon na binitiwan nun ni Luis laban kay Gonzalo ay bigla na lang nawaklik ni Gonzalo na nag-orasyon ito para tumawag ng malakas na hangin. Kuya Sito, mahirap to. Napakalakas ng hangin. Mahihirapan tayong gumawa ng atake laban kay Gonzalo. Maging alerto lamang kayo. Huwag kayong magbababa ng depensa. Maaaring kung saan-saan umatake si Gonzalo. Talasan niyo ang inyong mga mata. Sagot naman ni Luis. Nang mga oras na yun, halos magsilipad na ang mga dahon sa paligid na sumasabay sa malakas na hangin. Maya-maya pa, gaya ng inaasahan ni Luis, umatake si Gonzalo mula sa iba't ibang direksyon dahil sa mabilis na kilos nito gamit ang abilidad ng mutya ng hangin. May pagkakataong di nila naiiwasan ang atake nito. Nagtatamo na sila noon ng malalalim na kalmot mula kay Gonzalo na sa tuwing natatamaan sila ay halos mapaluhod sila sa lupa. Ngunit sila ay nagtaka nang bigla na lang natigilan si Gonzalo at waring nahihirapan sa paggalaw. Kasabay noon ang pagtama dito ng isang malaking tipak ng bato na nagpayanig sa likuran ng gabunan. Pagtingin nila doon, nakita nila si Pilo na nakatayo sa likuran ni Gonzalo habang may hawak na mga bato. Humanda ka! Humanda ka, gabunan! Magbabayad ka sa ginawa mo sa mga kaibigan namin at mga kababaryo! Kasabay ng pagpapakawala ng hawak niyang bato kay Gonzalo. Ngunit kahit anong gawing pag-iwas ni Gonzalo gamit ang mutya ng hangin, ay tila ba naging imposible ito para sa kanya dahil para bang may nakasabit sa kanyang katawan na kung anong mabigat na bagay. At pagtama ng bato kay Gonzalo, napasubsob ito sa lupa. Anong ginagawa niyo, Tingero? At ikaw, paanong buhay ka pa? Sigaw ni Gonzalo na waring nagtataka dahil di na niya magamit ang lahat ng abilidad ng mutya na kanyang tangan. Hanggat nakakapit sa katawan mo ang mga orasyong ipinataw namin para selyuhan ang mga mutyang tangan mo, di mo magagamit ang lahat ng abilidad nito. Kaya ngayon, isa ka na lamang simpleng gabunan para sa amin, Gonzalo. At tinatanong mo kung bakit buhay pa ako?
Simple lang. Di lang ikaw ang may tangang mutya sa katawan, demonyo. Sagot ni Pilo na nooy lumapit kay Luis. Pilo, ayos ka lang ba? Tanong naman dito ni Luis dahil sa nakita ni Luis ang nagdurugong sugat nito. Ayos lang ako, Kuya Luis. Wala to. Kaya ko pang lumaban. Sagot naman ni Pilo. Ganun ba? Sige, tapusin na natin to. Bago pa mawalan ng bisa ang mga orasyong pinakapit nyo sa katawan ni Gonzalo. Bulong ni Luis sa kanyang mga kasama. Sige, kuya. Pagsagot ng mga ito sa kanya. Mabilis nilang sinugod si Gonzalo na nooy nagpupumilit na lumipad. Subalit pag umaangat ito ng konti sa lupa, muli itong bumabagsak dahil sa silyadong abilidad ng mutya ng hangin mula sa selyong orasyon ng buhay na bato. Pagkalapit nila kay Gonzalo, agad nila itong pinagtatataga sa iba't ibang parte ng katawan niya. Dahilan upang lumupasay ito sa lupa. Dinukot din ni Luis ang mutya ng hangin at birtod ng putik na tangan nito sa katawan. Ngunit ang di niya matagpuan sa katawan ni Gonzalo ay ang mutya ng buhangin. Mga kasama, huwag niyo siyang patayin ng tuluyan. Nais kong maramdaman ng hayop na yan ang sakit sa pamamagitan ng dahang-dahang kamatayan. Nais kong ilapat sa kanyang katawan ang lahat ng kalungkutan at galit ng bawat pamilyang inagawan niya ng mahal sa buhay. Uwi ka ni Luis. Matapos ng madugong labanan, nagawa nga nilang malupig ang angkan ni Gonzalo. Ikinulong noon ni Luis si Gonzalo sa isang hawlang napapalibutan ng mga selyong orasyon. Ang selyo naman noon ng mutya ng buhangin ay isinulat ni Pilo sa tela na iginapos nila kay Gonzalo na nooy nakakadena sa hawlang ginawa ni Luis, kung saan niya unang ikinulong ang binatang aswang na apo ni Tandang Caim. Walang nakakaalam sa kanilang ginawa kay Gonzalo maliban lamang sa kanilang apat. Ipinaalam din ni Luis sa maglolo na nagawa na nilang paslangin si Gonzalo gaya ng nais nitong mangyari. Nang malaman yun ng matanda, halos maglulundag ito sa kasiyahan, maging ang apo nito na sa kauna-unahang pagkakataon ay nakita niyang ngumiti. Lumipas ang mga araw at linggo habang nasa poder ni Luis si Gonzalo. Araw-araw niya itong ginagarote ng mga baging na ginawa niyang lubid. Di niya rin ito pinapakain o pinapainom man lang. Halos butot balat na noon si Gonzalo na halos magmakaawa na lang kay Luis para patayin. Nang isang araw, napakapayapa ng panahon noon sa baryo ni Luis. Usap-usapan doon ang ginawang kabayanihan ng grupo ni Luis na nasaksihan ng isa nilang kababaryo. Kaya kapag tumutungo sila doon, halos magsiyukulan sa kanila ang mga tao at nagpapasalamat sa kanila. Bagaman may ibang hindi naniniwala at sinasabing gawa-gawa lamang ang kwentong yun, meron din namang ibang naniniwala, yung mga taong mulat ang kaisipan tungkol sa kababalaghan. Nang isang gabi, nag-iinuman noon ang pangkat ni Luis sa kanyang bakuran. Pinag-uusapan nila noon ang tungkol kay Gonzalo kung bakit di pa niya ito tinutuluyang patayin. Sinasabi lang ni Luis na di pa sapat ang parusang ibinibigay niya kay Gonzalo para sa maraming buhay na inutang nito, lalo na ang buhay ng dalawa nilang kaibigan. Habang nagkwekwentuhan sila, may nasabi si Tiburcio kay Luis na medyo ikinagulat niya. Kuya Luis, di ba kilala mo yung si Tandang Caim na may isang apong aswang? Alam mo nung isang araw, nakasalamuha ko sila ng di nila alam. Umaakto kasi sila na kakaiba eh. Di gaya nung una natin silang nakakasama. Para bang may mali sa mga ikinikilos nila. Para sa akin lang Kuya Sito.
Di naman sa sinisirahan ko sila sa'yo. Wika ni Tiburcio. Ha? Bakit mo naman nasabi ang mga bagay na yan, Tiburcio? Mabait na tao si Tandang Kaim. Sagot naman ni Luis. Ewan ko lang din kuya ah. Araw-araw ko rin kasi silang nakikitang padaan-daan sa lugar ng aking binabantayan. Na laging may mga balagwit na banga. Na para bang napakabigat ng mga laman. Kasya na yata ang isang tao doon eh. Sagot ni Tiburcio sa tanong ni Luis. Sige bukas. Sisimplihan natin silang maglolo. At kapag nakitaan natin sila ng kahina-hinalang mga bagay, gagawa agad tayo ng paraan. Aba di pa pwede yan. Katatapos lang ng problema natin kay Gonzalo. Magkakaroon na naman tayo. Wika ni Leandro. Oo nga. Sige, para sa ikatatahimik natin, babantayan natin ang maglolo na yan. Sa kabila kasi ng paniniwala kong mabait sila, kabaliktaran naman nito ang nararamdaman kong panganib kapag kaharap ko sila. Sang-ayong wika naman ni Luis. Bago sila maghiwa-hiwalay ng gabing yon, matapos ang kanilang inuman, tumagay muna sila doon ng sabay-sabay habang nakatayo. Matapos nila yung gawin, umuwi na sila sa kani-kanilang tahanan nang maiwan si Luis noon. Habang papasok siya sa kanyang tahanan, naisip niya ang mga nawala niyang kaibigan, si Bombo at si Ambo. Namutawi ang kalungkutan sa kanyang pagmumukha noon at umupo at napasandal na lamang siya noon sa dingding. Ng kanyang bahay habang nakatitig sa lingas ng gasera na nagbibigay liwanag sa kanyang tahanan. Ngunit, ireserba mo ang kalungkutan na yan, Luis. Sapagkat di pa dyan matatapos ang lahat. Di porkit nagawa mo akong mailagay sa loob ng aulang ito, ay wala nang karasang mangyayari sa inyong baryo. Siya nga pala, humihingi ako ng pasensya para sa mga nadamay sa mga tao sa aming hidwaan. Kinailangan ko kasi ang mga yon para sa aking pagpapalakas, para harapin ang isang traidor sa aming lahi. Nagkataon lang na hinarang ako noon ng iyong ama. At ngayon, ikaw naman. Kaya sa inyo na to ng atensyon, sapagkat di ko makakarap ang taong nais kong parusahan kung patuloy niya akong haadlangan. Mag-iingat ka, Antingero. Ang pinaslang namin ay wala pa sa kalahating pinaslang ng mga tao ng mga panauhing tinutukoy ko. Salita ni Gonzalo na nakamasid pala kay Luis. Sa mga sinabing yon ng gabunan, maraming naging katanungan si Luis. Subalit tanging pagtawa lamang ang naitugon sa kanya ni Gonzalo. Ngunit nanatili lamang sa pagkakaupo nun si Luis habang nakatitig sa sungay ng Anggitay. Nang sandaling yon, ay nagpakita sa kanya si Serapina habang nagsasabi ng, Luis, alam kong marami kang nais malaman, ngunit di mo mahanap ang kasagutan. Maaari mo bang isang tabi muna ang lahat ng yan? Sapagkat sa pagkakadakip natin sa gabunang yan, mas marami ang nagsisisulputang mga masasamang nilalang sa ating baryong kinaroroonan. Base ito sa mga nakalap kong impormasyon mula sa mga kaangkan kong mga anggitay na nasa paligid ng ating baryo. Wika ni Serapina. Alam mo, Serapina, di ko alam kung patuloy pa akong lalaban. Sapagkat sa bawat digma ang aking kinasasangkutan, may isang buhay ng aking kaibigan ang nawawala. Bago namin maipanalo ang laban, mahirap mawalan ng kaibigan si Serapina. Tugon naman ni Luis, ang pagsasakripisyo
ay kaakibat ng bawat pagsubok ng buhay. Oo, mahirap isugal ang buhay ng bawat tao sa paligid mo. Pero kung para naman ito sa mas maraming buhay na malalagay sa katahimikan, bakit di mo itaas ang iyong noo at ipagmalaki ang mga ginawa ng mga kaibigan mo na nagbuwis ng buhay para lang sa iba? Mapalad ka, Luis, dahil may mga kaibigan kang handang magbuwis ng buhay para lang sa tungkulin na kanilang sinumpaan bilang mga antingero. Wika ni Serapina na dahang-dahan nang naglaho. Pagdaan ng mga bawat sandali, di na namalayan ni Luis na ginupo na siya ng antok, dala na rin ng alak sa katawan. Kaya pagbulat niya kinaumagahan, bumungad sa kanya ang matiwasay na kapaligiran. Ngunit nakita niya rin si Gonzalo na namimilipit na dahil sa gutom. Kaya bilang isang tao, di niya yun natiis. Humanap siya noon ng isang hayop na maaaring pagkunan niya ng sapat na dugo. Nang magawa niya ito, agad niya yung ibinigay kay Gonzalo. Bakit? Bakit, antingero? Di ba ito ang nais mo? Ang mamatay ako sa gutom at mga pahirap na ginagawa mo? Tanong ni Gonzalo. Huwag ka nang magtanong. Binigyan ka na nga ng pagkain eh. Nagrereklamo ka pa. Huwag kang mag-alala. Sa susunod na buwan na ulit ang kasunod niyan. Tugon ni Luis. Habang pinagmamasdan niya si Gonzalo na halos laklakin na ang dugong ibinigay niya dito. Nang may narinig siyang paparating sa kanyang tahanan. Nang silipin niya ito sa siwang ng dingding, nakita niya si Leandro kasama si Tiburcio at Pilo. Kaya agad naman na lumabas ito sa kanyang tahanan para salubungin ang mga ito. Magandang umaga, Kuya Luis, bati ni Leandro. Oh, ano atin mga kasama? Tanong niya sa mga ito. Halika kayo, tuloy muna kayo. Makapagkape man lang. Di pa kasi ako nakakapagluto eh. Sabay anyaya niya sa mga ito. Ay, Kuya Sito, nakalimutan mo na agad? Di ba magbabantay tayo sa aking lugar? Ay, nga pala Kuya Sito, napansin ko lang, parang ibang tao na yung dumaraan doon sa aking lugar. Kasi nung una, akala ko si Tandang Kaim. Pero parang hindi eh. Kasi may kasama ding binata. Tapos matanda din ang isa. Wala namang kakaiba. Pero hindi ako mapakali kapag nakikita ko sila. Wika ni Tiburcio. Ganun ba? Baka namalikmata ka lang. Kaya napagkamalan mong sina Tandang Kaim ang nakita mo. Tugon naman ni Luis. Di bale na. Tutungo tayo ngayon doon. Aalamin natin ang sikreto sa likod ng mga panauhing nakikita mo sa lugar na yon. At sa desisyon ni Luis, nagtungo nga sila doon. Habang naglalakad sila noon papasok sa sentro ng baryo para tumungo sa tahanan ni Tiburcio na naroon pa sa may dulo ng baryo, napansin nila ang isang ginang na nakatulala habang nakaupo sa hagdan ng pintuan ng bahay nito. Habang lumuluha, nang matanaw sila ng ginang, bigla yung bumaba sa hagdan at nagmamadali silang nilapitan. Pagkalapit nito sa kanila, agad itong nagwika ng, Kuya Sita! Kuya Sita! Maaari mo ba kaming tulungan? Yung anak ko kasi, ilang araw nang namumutla. Nahihirapan din kumain dahil masakit daw ang lalamunan. Nangangayayat na rin nga ho eh. Di ko alam kung anong dumapong sakit sa kanya. Dinala namin siya sa ospital ngunit agad din kaming pinauwi kasi di matukoy ng mga doktor kung anong sakit niya. Uwi ka ng ginang. Ha? Bakit di nyo agad ito ipinagbigay alam sa amin, ginang?
Tanong naman ni Luis. Kasi ho, may isang matanda na tumingin sa anak ko. Ang sabi niya, dalhin ko daw sa doktor. Huwag sa manggagamot kasi ano? Kasi ano, Ginang? Tanong ni Luis. Di niya ho sinabi eh. Pagkasabi niya ng ganon, agad ding umalis. Tugon ng Ginang. Ganun ho ba? Namukha niyo po ba kung sino yung matandang yon? Nasaan ho ang anak niyo? Tugon ni Leandro. Nandito ho. Tuloy ho kayo. Narito ho siya sa kwarto. Anyaya sa kanila ng Ginang. Nang makita nila ang anak ng Ginang, unang pumasok agad sa kanilang isip na kulam ang dinaramdam ng batang yun. Subalit nang usalan ni Luis ng orasyon ng bata, agad siyang napatingin sa kanyang mga kasama, sabay sabi ng, "Hindi kulam, hindi rin barang, aswang." Inuunti-unti ng nilalang katawan ng batang ito, di lang sa laman, pati rin sa dugo. Napakarami ng dugong nawawala sa batang ito. Bakit? Bakit nagagawa pang mabuhay ng katawan ng batang ito sa kapila ng napakaraming dugong nawawala sa kanya? Wika ni Luis na siyang labis na ikinagulat ng magulang ng bata. Kaya naman agad na gumawa ng paraan si Leandro gamit ang abilidad ng mutya ng tubig. Alright mga kabagis, yun! Nai-upload natin tong part 8 ng Gabunang Antingero. So, abangan natin ang susunod na kabanata. Inaayos ko pa yung bangkilan ng kadatuan natin mga kabagis ko, kaya mas inuna ko na to. Wala muna tayong shoutout mga kabagis ko. So, iiwan ko muna ang part 8 ng Gabunang Antingero sa inyo. Salamat sa suportang tunay.